Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 131. Mayroong 36 na pangalawang salamin ng Maze Mirror sa palasyo. Ngayon lang, nagkataon na naaninag ng isa sa kanila ang eksena sa lugar ni Yezuan. Kaya naman, nakita ng lahat ng naruroon ang eksenang ito. Maaaring hindi kilala ng ilan sa mga opisyal na naruroon si Tian Chao, ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag ng iba, mukhang naghihintay silang manood ng magandang palabas. Alam nila ang tungkol sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang inspector. Sok. Hindi maayos ang relasyon ni na Uyangming at Tianjin. Ngayong patay na ang anak ni Tianjin, direktang lalaban ba siya kay Uyangming? Sa tingin ko ay hindi. Ito ang palasyo. Gaano man katapang si Tianjin, hindi siya mangangahas na lapastanganan ang prestihiyo ng emperador. Haha, namamatay ako sa kakatawa. Patay na ang anak ko, pero wala akong lakas ng loob na umutot. Anong magagawa niya? Bagamat hindi ito napansin ng emperador, maaaring siya ay nanunood sa dilim. Bukod dito, may ilang dakilang tagapag-alaga ng pamilya ng imperial dito. Kung maglakas loob si Tianjin na kumilos, tiyak na mamamatay siya. Kahit ang pamilyang Tian ay hindi siya kayang protektahan. Panipi, ang ilang mga ministro ay nagbubulungan sa isa't isa. Ang kanilang mga boses ay nahulog din sa mga tainga ni Tianjin. Sa oras na ito, kung nasa labas sila ng imperial na lungsod, tiyak na lalaban siya hanggang kamatayan kay Uyangming. Sa kasamaang palad, ito ang palasyo. Ito ang lugar kung saan naghuhukom ang mga opisyal ng sibil at militar. Kahit 100 lakas ng loob ay hindi siya maglalakas loob na kumilos dito. Uyangming, good, you're very good. Let's wait and see. Sana hindi ka duwag. Pagkatapos magsalita ni Tianjin ng ilang masasakit na salita, umalis na siya. Ngayong hindi niya magawang ipaghiganti ang kanyang anak, ano ang silbi ng pananatili niya rito? Sa kabilang banda, masama ang pakiramdam ni Uyangming nang makita niya ang galit na hitsura ni Tianjin. Dati, sa tuwing makikita siya ni Tianjin, malamig siyang kutsain. Ang lahat ng mga taong ito ng sama ng loob ay naipon sa kanyang puso. Hindi magtatagal bago siya makapaghiganti. Uyangming, ang binatang iyon ang nirekomenda mo. Pagkaalis ni Tianjin, may mga lumapit din. Oo, ang pangalan niya ay Yezuan. Isa siyang henyo na natuklasan ko ng nagkataon. Magalang na sabi ni Uyangming. Kahit na siya ay isang inspector, ang mga opisyal dito ay mas mataas kaysa sa kanya, at marami pang mas malakas kaysa sa kanya. Not bad, not bad. I like him. Remember to introduce him to me after this competition. Halika, baka magustuhan siya ng emperador. Buntong hininga, huwag mong sabihin ng malakas. Sa loob ng Maze Mirror. Sa pagkakataong ito, malaki ang nakinabang ni Yezuan. Hindi lamang siya nakapasok sa True Spirit Realm, ngunit nakakuha din siya ng maraming mga nalalamon na puntos. Na-upgrade pa niya ang kanyang 100 Beasts Bloodline at Windseeking Leopard Bloodline sa intermediate level. Kung direktang bibilhin niya ang 100 Beasts Bloodline, kakailanganin niya ng 5,000 Devo Uring points. Hindi lang iyon, nakakuha din siya ng mga puntos sa kompetisyon. Mabilis na nagbilang si Yezuan. Ang mga taong iyon ay may kabuuang halos 2,000,000 puntos. Ang maliit na Berserk Black Bear na iyon ay may kabuuang 1,000,000 puntos. Ang higit na ikinagulat ni Yezuan ay ang malaking Berserk Black Bear. Mayroon siyang kabuuang 10,000,000 puntos sa kanyang token. Ano ang ibig sabihin ng 10,000,000 puntos? Iyon ay 100 mababang uri ng kristal. Kung nakalamon si Yezuan ng 100 kristal na mababa ang uri, makakakuha sana siya ng 10,000 puntos ng paglamon. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang kompetisyon, kaya hindi niya ito matubos. Nilunok niya ang mga puntos at mabilis na tumakbo sa harap ng isang Rankang Stone Tablet. Oo naman, ang unang lugar ay nabago na. Unang pwesto, Yezuan, 13,000,000 puntos. Hindi gaanong pinansin ni Yezuan ang maliit na bilang ng mga puntos sa likod niya. Haha, una na ako. The Imperial Capital 6 geniuses are all trash in front of me. Tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Tumingin siya sa ibaba at natagpuan na ang pangalawang pwesto, si Jiang Xian,
ang anak ng National Protector General, ay umabot na rin sa 3 milyong puntos. Mukhang nakapatay ka rin ng isang spiritual beast. Pero kaya mo bang pumatay ng spiritual beast sa middle stage ng True Spirit Realm? Tanong ni Yezuan sa kanyang puso. Para sa isang henyo na nakarating sa True Spirit Realm sa kanyang early 20s, hindi mahirap para sa kanya na talunin ang isang spiritual beast na kapareho ng level. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanya na talunin ang isang espiritual na hayop na may mas mataas na antas. Sa sandaling ito, gustong-gusto ni Yezuan na makahanap ng isa pang middle stage na True Spirit Realm spiritual beast. Ano ang dapat kong gawin? Duel. Sa ngayon, si Yezuan ay nakalusot na sa True Spirit level at ang kanyang mga puntos ay kasing taas ng 10 milyon, kaya diretso siyang nakahanap ng lugar na makapagpahinga. Gumastos siya ng 1,000 devouring points para i-upgrade ang Wind Chasing Leopard Bloodline sa middle stage. Ngayong mayroon na siyang 4,000 puntos, gusto niyang makakuha pa ng mga bloodline na mapaglalaroan. Ang 100 Flower Bloodline ay mas mura. Gagastos ako ng isa pang 1,000 puntos para i-upgrade ito sa middle stage. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili sa isang kuweba. Matapos i-upgrade ang 100 Flower Bloodline sa middle stage, hindi lang siya immune sa mas maraming lason, ngunit mas malakas din ang kanyang kakayahan sa pagbawi. Siya mismo ang sumubok nito at pinutol ang kanyang pulso. Pagkaraan ng ilang sandali, namuo ang dugo at nagsimulang maghilam ang sugat. Sa huli, wala man lang natira kahit isang peklat. Ito ay talagang isang malakas na bloodline. Kung i-upgrade ko ito sa middle stage, hindi ko nakakailanganing gumamit ng healing pills sa hinaharap. Sa sandaling ito, biglang ibinaling ni Yezuan ang kanyang atensyon sa ibang mga bloodline. Kung ang Treasure Hunting Deer Bloodline ay na-upgrade sa middle stage, maaari nitong palawakin ang sensing range nito at mangolekta ng Heaven and Earth Treasures. Ang pag-upgrade ng Swordsman Bloodline sa middle stage Swordsman Bloodline ay nangangailangan ng 5,000 devouring point. Wala akong sapat na puntos ngayon, kaya maaari ko lamang i-upgrade ang Archer Bloodline pansamantala upang makahanap ng iba pang mga kalahok. Panipi. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Yezuan na i-upgrade muna ang Archer Bloodline. Gayunpaman, ang bloodline na ito ay talagang mahal. Gumastos siya ng 3,000 na paglamon ng mga puntos sa isang pagkakataon. Pagkatapos noon, siya ay naging isang dukha muli, na may 100 puntos na lamang ang natitira. Ding! Ang Archer Bloodline Fusion ay matagumpay. Nang tumunog ang system notification, hindi naiwasang tumingin ni Yezuan. Pagkatapos ng upgrade ng Archer Bloodline, ang kanyang paningin ay tumaas ng husto. Para itong celestial telescope, nahanap na, biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan at lumabas. Gamit ang kanyang supervision, nakakita agad siya ng gumagalaw na figure. Middle Stage 100 Beasts Bloodline, Middle Stage Wind Chasing Leopard Bloodline, Spiritual Level Green Lotus Steps, at Early Stage True Spirit Realm. Dahil sa mga salik na ito, ang bilis ni Yezuan ay nalampasan ng lahat sa Maze Mirror. Pagkatapos, diretso niyang pinahinto ang mandirigma na mabilis na gumagalaw. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ng mandirigma, bahagyang nagulat siya. Isa pa itong pamilyar na mukha. Ang mandirigma sa kanyang harapan ay ang anak ng second-rank prince ng Southern Forest, si Deng Yang, na dumating upang lumahok sa Imperial Capital Tournament kasama niya. Gayunpaman, hindi mapakali si Yezuan na mag-aksaya ng hininga sa kanya. Sa ngayon, mahalaga ang 1 minuto ng kanyang oras, kaya direktang sinabi niya, Deng Yang, bibigyan kita ng 5 segundo upang isaalang-alang. Ibigay ang token at lahat ng kayamanan. Hindi alam ni Deng Yang kung paano nagpakita si Yezuan sa kanyang harapan. Dati, medyo natatakot siya kay Yezuan, pero ngayon, hindi na siya natatakot. Ikaw. Kabanata 132. Dahil sa akin, bahagyang ngumiti si Yezuan. Hindi mo talaga alam ang lugar mo. How dare a country bumpkin talk to me like that, malamig na sabi ni Deng Yang. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya si Yezuan sa nakalipas na 2 buwan dahil minamaliit niya si Yezuan. Gayunpaman, dahil si Yezuan ay kumakatok sa kanyang pinto ngayon, hindi niya naisip na turuan si Yezuan ng leksyon. Sa sandaling ito,
Iniisip niya na kung hindi alam ni Yezuan kung paano pahalagahan ang kanyang kabaitan, papatayin niya si Yezuan. Anak ka lang ng duke. Ano bang dapat ipagmalaki? Lumipas ang 5 segundo. Ibibigay mo ba o hindi? Patuloy ni Yezuan. Pumunta ka sa impyerno. Galit na galit si Deng Yang. Hinugot niya ang kanyang spiritual artifact sword at sinaksak si Yezuan. Klang. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay hindi tumama kay Yezuan. Sa halip, tumama ito sa isang bulaklak ng lotus. Binalot ng lotus flower na ito ang buong katawan ni Yezuan. Isang defensive martial art. Nagulat si Deng Yang. Ang ganitong uri ng martial art ay napakabihirang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay lubos na nabigla. Hindi ito espiritual na enerhiya. Ito ang tunay na espiritu. Imposible, paano ito magiging true spirit? Bulalas niya. Lumaki siya sa tabi ng isang eksperto sa true spirit realm, kaya pamilyar na pamilyar siya sa true spirits. Ang pressure na naramdaman niya sa sandaling ito ay halos kapareho ng pressure na binitawan ng kanyang ama. Talagang nalampasan ni Yezuan ang saklaw ng espiritual na enerhiya. Tama, true spirit yan. Ngayon, dapat ibigay mo yan, di ba? Hindi gumalaw si Yezuan. Tahimik lang siyang tumingin kay Deng Yang. Imposible ito. Kakasimula pa lang ng kompetisyon at nakalusot ka mula sa mid-stage 10th realm hanggang true spirit realm. Hindi makapaniwala si Deng Yang. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, bigla niyang naalala na noong una niyang nakilala si Yezuan, nasa tuktok pa lang siya ng 9th realm. Ang makalusot mula sa tuktok ng 9th realm tungo sa true spirit realm sa loob ng 2 buwan ay tiyak na hindi pa nagagawa. Pwede kang sumuko, pero ako hindi. Putulin ang crap. Ang aking oras ay mahalaga. Ibibigay mo ba sa akin o hindi? Tiningala siya ni Yezuan. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ang tatay ko ay, bago matapos ni Deng Yang ang kanyang pangungusap, pinalipad siya. Sa tingin mo ba mas malala ako sa tatay mo pagkatapos ng kompetisyon? Ang malamig na boses ni Yezuan ay pumasok sa tainga ni Deng Yang na naging sanhi ng kanyang panginginig. Isang 16 na taong gulang na true spirit realm martial artist, tanging ang true energy realm martial artist mula 8 taon na ang nakakaraan ang maihahambing sa kanya. Ang kanyang ama, sa kabilang banda, ay isang hamak na prinsipe ng hari. Kapag nakita niya si Yezuan pagkatapos ng kompetisyon, malamang na kailangan niya itong batiin ng may paggalang. Kahit napatayin siya ni Yezuan ngayon, hindi siya magagawang ipaghiganti ng kanyang ama. Si Deng Yang ay isa ring matalinong tao. Agad siyang nagdesisyon at itinapon ang token, pati na rin ang mga kayamanan na kinuha niya. At ang iyong espiritual na kayamanan na tibak. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Gusto talaga ng lalaking ito na iwan ang sandata na ito. Nililigawan niya talaga si kamatayan. Kinagat ni Deng Yang ang kanyang mga ngipin at inihagis ang mahalagang espada sa kanyang kamay. Ngayon, wala siyang pake sa kanya. Matalino ka naman. Malamig na sumungot si Yezuan at nilunok ang mga bagay na ito sa harap ni Deng Yang. Interfacial ring. Nagulat na naman si Deng Yang. Tila si Yezuan ay hindi kasing simple ng isang disipulo ng Shattering Cloud Sect. Hindi kaya siya ay isang alagad ng isang malaking pamilya sa imperial na lungsod at nagpunta sa Shattering Cloud Sect upang maranasan ang buhay sa ilalim ng isang alyas. Habang nag-iisip siya, nawala na si Yezuan. Siya ay anak ng isang maharlikang prinsipe. Mayroon lamang siyang 200,000 puntos. Napaisip si Yezuan habang tumatakbo siya. Gayunpaman, ang 200,000 puntos ay maaaring ipagpalit para sa 2 kristal na mas mababang grado pagkatapos ng kompetisyon. Ito ay hindi masama. Sa sumunod na pagkakataon, gumalagala si Yezuan at mabilis na tumaas ang kanyang mga puntos. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagdulot din ng napakalaking kaguluhan. Hindi alintana kung ito ay nasa labas ng bewildering mirror o sa loob ng bewildering mirror. Sa paglipas ng panahon, patuloy na bumababa ang bilang ng mga kalahok sa Maze Void Mirror. Sa ika-7 araw, 1,000 kalahok na lang ang natitira. Sa 7 araw na ito, ang mga ranggo ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring umiling sa unang lugar. Unang pwesto, si Yezuan, 53 milyong puntos. Pangalawang pwesto, Jiang Xian, 14 na milyong puntos.
Ikatlong pwesto, si Li Xiaotian, 12 milyong puntos. Ika-4 na pwesto, Zhao Pan, 11 milyong puntos. Ika-10 lugar, Tianming, 9,600,000 puntos. Ang mga puntos ni Ye Zuan ay halos kalahati ng kabuuang puntos ng nakaraang 19 na kalahok. Hindi lamang iyon, ngunit ang kaharian ng mga kalahok ay tumaas din ng malaki sa 7 araw na ito. Bilang karagdagan sa nakaraang 6 na henyo, mayroon ding ilang mga bagong eksperto sa True Spirit Realm. Kabilang sa kanila sina Tianming at Zhao Pan. Ngayon, makumpirma ni Ye Zuan na si Zhao Pan, na pang-4 sa rangkang, ay ang Zhao Pan na kilala niya. Ito ay dahil nakilala niya ang isang taong ninakawan ni Zhao Pan. Ayon sa paglalarawan ng taong iyon, si Zhao Pan ay isang napakataba na tao. Sa makatuwid, makumpirma ni Ye Zuan na ang dalawang Zhao Pan ay iisang tao. Sa madaling salita, itong si Zhao Pan ay nakalusot din sa True Spirit Realm. Sa oras na ito, sa tuktok ng bundok, isang binata ang nakatayo sa gilid ng bangin, nakatingin sa labas. Ang binatang ito ay si Ye Zuan. Ngayon na ang bilang ng mga kalahok sa Maze Mirror ay nabawasan sa wala pang 1,000, at karamihan sa mga kayamanan ay nanina, ang kanyang bilis ay hindi na malayang bumagal. May small group battle dyan. Tian family ba? Sa oras na ito, biglang nagningning ang mga mata ni Ye Zuan. Napansin niya ang ilang tao, at lahat sila ay nakasuot ng parehong damit. Sila ang mga disipulo ng pamilya Tian ng Imperial Capital. Nakita niyang umiikot ang 6 na disipulo ng Tian family sa isang malaking sawa, habang sa kabilang banda, may isang taong nakikipaglaban sa isa pang malaking sawa. Tianming, nakilala ni Ye Zuan ang taong nakikipaglaban sa ibang higanting sawa sa isang sulyap. Ito ang numero 1 henyo ng pamilya Tian, si Tianming. Hindi lang iyon, nakita na rin niya ang isa sa 6 na tao noon. Ito ay ang kambal na kapatid ni Tian Shong, si Tianying. Dahil nagsama-sama tayo, sabay-sabay kitang papatayin. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumislap, at siya ay direktang tumalon mula sa bangin. Dapat malaman ng isa na ang bangin na ito ay higit sa 50 metro ang taas. Gayunpaman, nang siya ay lumapag sa lupa, siya ay lumapag sa magkabilang paa. Ito ang epekto ng pagtatago ng wind-chasing leopard pagkatapos maabot ang intermediate level. Tumalon man siya mula sa mataas na lugar, hindi siya masasaktan, basta't hindi hihigit sa 100 metro ang layo. Pagkalapag sa lupa, mabilis siyang sumugod sa isang tiyak na direksyon. Sa tansya niya, dapat ay mga 2 kilometro ang layo niya sa Tian family. Kasabay nito, 2 kilometro ang layo. Lahat, magsikap pa. Hintayin na lang natin na matapos ni Tianming ang Fire Python, sigaw ng isang matangkad na binata. Siya si Tianying. Ang nasa harap nila ay isang malaking puting sawa. Nang ibuka nito ang malaking bibig ay siguradong makakalunok ito ng malakas na lalaki. Gayunpaman, ang iba pang 5 ay nasa gitnang yugto ng 10th Realm of Martial Path, kaya nahihirapan sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang figure. Kabanata 133. Nang makita siya ng isang mandirigma ng Tian family, nagmamadali siyang sumigaw, "Kuya, halika at tumulong ka. Kung mapapatay mo ang espiritong hayop na ito, bibigyan kita ng ilang puntos." Tulong. Nang marinig niya ito, ngumiti si Ye Zuan. Buti na lang at hindi siya gumawa ng hakbang para manggulo, pero ngayon gusto niyang tumulong. Napansin din ni Tianying si Ye Zuan, ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, sinamantala niya ang oras na inaatake ng sawa ang iba upang laslasan si Ye Zuan. Ang laslas ay napunit sa hangin at napakabilis. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakapag-react sa oras. Gayunpaman, si Tianying ay isa pa ring martial artist at gumamit ng espiritual na kapangyarihan. Ang kanyang pag-atake ay hindi makalusot sa Lotus Armor ni Ye Zuan. Pang! Tumama ang matalas na laslas sa Lotus Armor at agad na ikinalat ng True Spirit. Ano? Nagulat si Tianying. Ang kanyang pag-atake ay maaaring makalusot sa kaliskis ng sawa, ngunit hindi ito makalusot sa depensa ni Ye Zuan. Good fellow, hindi man lang ako umimik at gusto mo akong patayin. Gusto kong manood ng magandang palabas, pero dahil gusto mong mamatay, sige na. Biglang tinawag ni Ye Zuan ang Water Splitter Sword at agad na nagpakita sa harap ni Tianying.
Pagkatapos, sinaksak niya ang kanyang espada. Myriad Flower Sword, 2nd level. Ang espadang ito ay nahati sa 36 na talam. Nakita lang ni Tianying ang puting liwanag na kumikislap ng ilang beses sa kanyang harapan bago siya bumagsak patalikod. Ang kanyang katawan ay ginawang salon. Ang kanyang puso at utak ay tinusok ng ilang mga talam, at maging ang kanyang leeg ay naputol. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Isang martial artist sa tuktok ng 10th realm ang napatay sa isang welga. Nang ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ng iba pang 5, nakalimutan na nilang umatake. Kayong 5, mamatay din kayo. Biglang sumaksak si Yezuan ng ilang beses, at mahigit 100 matutulis na ilaw ang bumaril patungo sa 5 martial artist sa gitna ng ika-10 antas ng martial Dao. Sa ganitong bilis, kahit si Tianying ay hindi makaiwas, pati na ang iba. Flop, flop, sunod-sunod na bumagsak ang 5, at namatay sa lugar. Sa sandaling ito, tanging si Yezuan at ang puting sawa lamang ang naiwan sa paligid. Sa sandaling patayin ni Yezuan ang 5 tao, ibinuko ng puting sawa ang bibig nito at kumagat kay Yezuan. Lotus Armor, hindi umiwas si Yezuan. Sa halip, binuhay niya ang kanyang tunay na espiritu upang bumuo ng isang higanteng bulaklak ng lotus na bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, enter. Ang bibig ng puting sawa ay hinarang ng lotus na nabuo ng tunay na espiritu, kaya hindi nito masasaktan si Yezuan. Walang magawa, kaya lang nitong pilipitin ang katawan at gamitin ang buntot nito para hagupitan si Yezuan hanggang mamatay. Hlang, hinarang muli ng Lotus Armor ang pag-atake. As expected of a spirit-level martial art. Combined with the true spirit, napakalakas ng depensa nito na wala sa chart. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayong naunawaan na niya ang sarili niyang depensa, oras na para patayin ang higanteng sawa na ito. Hampasin ang ahas kung saan ito masakit. Nagkalkula si Yezuan saglit, pagkatapos ay sumugod sa gilid at kinuha ang kanyang Golden Eagle Bow. Sharpshooter, whoosh! Ang palaso ng espiritu ay tumagos sa kaliskis ng puting sawa at tumagos sa 3 metrong kapal nitong katawan. Nasa 7 pulgada ang puso ng ahas. Kung ang puso ay napunit ng espiritual na palaso, kahit isang Diyos ay mamamatay. Flop. Bumagsak sa lupa ang mapagmataas na ulo ng puting sawa. Isang espiritual na halimaw ang napatay sa ilang segundo. Kung may naruroon, laking gulat nila na ipasok nila ang isang itlog sa kanilang bibig. Sa sandaling ito, tumigil ang labanan sa malayo. Oh, tapos na rin ang laban ni Tianming. Bulong ni Yezuan. Hindi niya alam kung napatay ni Tianming ang pulang sawa o vice versa. Ngunit sa susunod na sandali, alam ni Yezuan na nanalo si Tianming dahil nakarinig siya ng mga yabag. Hindi nagtagal, isang figure ang dumating sa paningin ni Yezuan. Ito ang numero 1 henyo ng Tian family, si Tianming. Nakalusot din daw si Tianming sa True Spirit Realm. Sayang, umiling si Yezuan sa kanyang puso. Si Tianming ay miyembro ng Tian family. Mula nang makilala niya si Tianming, maaari na lamang mamatay si Tianming. Madumi ang katawan ni Tianming. Malinaw, siya ay nagkaroon ng isang mahusay na labanan. Pagkatapos niyang magpakita, nakita niya ang mga bangkay sa lupa at laking gulat niya. Nang makita niya ang mukha ni Yezuan, mas nabigla siya. Ikaw ba? Bulalas ni Tianming. Paanong hindi niya kilala si Yezuan? Ako ito. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Ikaw ba? Pinatay mo sila. Nagulat si Tianming sa mga bangkay sa lupa. Direktang tumanggaw si Yezuan. Oo, pinatay ko silang 6, kasama itong Ice Python. Nang matapos siyang magsalita, nakita niyang nakatalikod si Yezuan. Napuno ng takot ang mga mata ni Tianming. Dahil kayang pumatay ng espiritual na hayop si Yezuan, pinatunayan nito na sapat na ang lakas ni Yezuan para banta siya. Naglakas loob kang pumatay ng miyembro ng Tian family. Medyo matapang ka, dahan-daang lumabas si Tianming. Natagpuan niya na ang patay na Ice Python ay hindi malubhang nasugatan. Dapat ay dulot ito ni Tianming at ng iba pa. Ngunit nang makita niya ang madugong butas sa 7 pulgada ng Ice Python, laking gulat niya. Napatay niya ang isang espiritual na hayop na may malakas na depensa sa 1 segundo. Ang hinarap lang niya ay isang Fire Python.
Ang fire python at ang ice python ay kambal na espiritual na hayop. Sabay silang ipinanganak. Gayunpaman, sa pagitan ng ice python at ng fire python, ang depensa ng una ay mas malakas kaysa sa huli, at ang pag-atake ng huli ay mas malakas kaysa sa una. Ngunit maaaring patayin ni Yezuan ang ice python sa 1 segundo. Kahit si Tianming ay nakatingala lang sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang kompetisyon, pinatay ko si Tian Xiong mula sa Tian family mo. Oh, at iyong tinawag na Tian Chao. Dahil nakabuo na tayo ng sama ng loob, ano ang masama kung pumatay pa ng ilan? Mabagal na sabi ni Yezuan. Tian Xiong, Tian Chao. Bulong ni Tianming sa kanyang puso. Hindi mahalaga kung namatay si Tian Xiong, ngunit si Tian Chao ay anak ni Tianzin. Si Yezuan ay talagang matapang. Sino ka ba? Sigaw ni Tianming. Nang marinig ang tanong na ito, ngumiti si Yezuan at sinabing, palagay ko nakita mo na ang pangalan ko. Tandaan, ako si Yezuan. Ako ang papatay sa iyo. Whoosh! Nang matapos siyang magsalita, tumakbo siya palabas, na nag-iwan ng after-image. Napakabilis niya kaya kahit si Tianming ay hindi makapag-react. Napakabilis. Tulad ng bulalas ni Tianming sa kanyang puso, dumating na si Yezuan sa kanyang harapan. Sa isang iglap, 12-12 ng matatalim na ilaw ang kumikislap, at agad na naputol ang kanyang leeg. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang puso na parang bukal. Hindi siya makapaniwala na pinatay siya ng isang tao sa early stage ng True Spirit Realm. Noon lang niya napagtanto na si Yezuan ang nauna sa leaderboard. Sa pagtingin sa bangkay ni Tianming, si Yezuan ay tahimik na tumayo ng ilang sandali. Mula ngayon, may mas kaunting True Spirit Realm na eksperto sa Maze Mirror. Kaagad, sinimulan niyang bilangin ang mga samsam sa digmaan. Sina Tianying at Tianming ay parehong henyo ng Tian family, kaya pareho silang may espiritual na sandata. Bilang resulta, si Yezuan ay nagkaroon ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ito lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ang nagpasaya kay Yezuan ay ang kanilang mga puntos sa kompetisyon. Si Tianming ay orihinal na mayroong higit sa 9 milyong puntos, si Tianying ay mayroong 2 milyong puntos, at ang iba ay nagdagdag ng hanggang humigit kumulang 1 milyong puntos. Sa pagkakataong ito, ang mga puntos ni Yezuan ay tumaas ng higit sa 10 milyong puntos. Ngunit hindi ito ang wakas, dahil mayroon pa ring 2 espiritong bangkay ng hayop na hindi pa nilalamon. Kabanata 134. Ding! Nilamon ng host ang bangkay ng isang spirit beast. Nag-awad na ang 100 devouring points. Ding! Nilamon ng host ang inner core ng isang spirit beast. 500 devouring points ang iginawad. Ang bangkay ng isang espiritong hayop ay nagkakahalaga ng 600 devouring points. 2 sa kanila ay magiging 1,200 devouring points. Idinagdag ang mga nadagdag sa nakalipas na ilang araw, umabot na sa 5,000 ang devouring points ni Yezuan. Ang Imperial Capital Competition ay hindi walang kabuluhan. Agad niyang in-upgrade ang kanyang swordsman bloodline sa isang intermediate swordsman bloodline at gumastos ng 5,000 devouring points. Ang swordsman bloodline fusion ay matagumpay. Naunawaan ng host ang ikatlong antas ng Myriad Flower Sword Technique. Ano? Ang swordsman bloodline ay walang spiritual level martial skill. Walang magawang umiling si Yezuan. Gayunpaman, ang swordsman bloodline ay hindi masama. Pagkatapos ng pagsasanib, direktang naunawaan niya ang ikatlong antas ng Myriad Flower Sword Technique. Ngayon, ang Myriad Flower Sword ay maaaring direktang hatiin sa 72 blades upang atakihin ang kalaban. Kahit na ang isang eksperto sa Intermediate True Spirit Realm ay maaaring hindi ito makayanan. Dagdag pa sa iba't ibang salik, kumpiyansa si Yezuan na makipaglaban sa isang martial artist sa tuktok ng True Spirit Realm. Sa kasamaang palad, walang ganong bagay sa Maze Mirror. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yezuan ay ang lahat ng kanyang mga kilos ay makikita sa pangalawang salamin. Malinaw itong nakita ng lahat sa Imperial Palace at sa labas ng Imperial City. Kasabay nito, sa Imperial Palace ng Mystic Sun Empire. Napakalakas ng batang ito. Sa loob lamang ng 7 araw, nakakuha siya ng higit sa 60 milyong devouring points. Napatay pa niya si Tianming, na pumasok sa True Spirit Realm. Tao pa rin ba siya? Henyo,
super genius siya. May hahalintulad pa, nga siya sa Panginoong iyon. Tama, isang 16-na-year-old sa True Spirit Realm. Bigyan mo siya ng 12 years at siguradong makakalusot siya sa True Energy Realm. Pagkatapos ng competition, kukunin ko siyang adopted son. Nagbibiro ka ba? Walang sinabi ang Emperor. How dare you? Biglang lumingon ang lahat ng opisyal kay Ouyangmeng. Sa sandaling ito, hindi na maitago ni Ouyangmeng ang kanyang emosyon, at humagalpak siya ng tawa. Sa kabilang banda, si Tianjin ay walang buhay at ang kanyang mukha ay mapula. Walang nang ahas na lumapit sa kanya. Ngayong namatay na ang tatlong elite ng Tian family sa kamay ni Ye Zuan, malamang na hindi na makakamit ng Tian family ang marami sa mga susunod na taon. Damn it, to think that I nurtured him so much. I didn't expect he to be such a piece of trash and be instantly killed by that brat. Nagmura si Tianjin sa kanyang puso. Nang ang lahat ay nagulat sa pinagmula ng unang lugar sa scoreboard, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng nakalilito na salamin. Bumaba na ang bilang ng mga kalahok sa 1,000. Lahat mangyaring makarating sa Purple Pillar of Light sa loob ng 3 araw. Magsisimula na ang ikalawang yugto ng Imperial Capital Tournament. Ang boses na ito ay pumasok sa pandinig ng lahat. Hindi lamang ito narinig ng mga tao sa Maze Mirror, maging ang mga tao sa labas ng Imperial City at sa loob ng Imperial Palace ay narinig ito. Ang unang yugto ng kompetisyon ay natapos na. Anong nangyayari? Hindi ba dapat 1 buwan ang unang yugto? 10 araw na lang. Ito dapat ang ideya ng emperador. Maaaring ang pamilya ng imperial ay natatakot na napakaraming henyo ang mamamatay. Pwede naman, pero siguradong maraming magkukumpulan sa Light Pillar. Siguradong magdudulot ito ng maraming kaguluhan. Nataranta ang lahat, maging si Ye Zuan ay naguguluhan. Gayunpaman, bago siya umalis sa liwanag na haligi, maaari pa rin niya itong pagnakawan. Dahil kailangan niyang pumunta sa haligi ng ilaw, maghihintay siya sa haligi ng ilaw at papasok sa dulo. Agad siyang tumalon sa puno at tumingin sa paligid. Gaya ng inaasahan, nakita niya sa abot tanaw ang tinatawag na Purple Light Pillar. Gayunpaman, hindi lang isang ilaw na haligi ang naroon. Nakita niya ang 3 sa kanila ngayon. Mukhang isang lugar lang ang hihintayin ko, naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili habang naglalakad siya patungo sa isa sa mga Purple Light Pillars. Sa kanyang bilis, maaabot niya ang pinakamalapit na Purple Light Pillar sa loob ng wala pang kalahating oras. Gayunpaman, nang makalapit siya, napagtanto niyang may maze mirror sa ilalim ng liwanag na haligi. Sa tabi ng maze mirror ay nakatayo ang isang taong nakasuot ng lila. Ito rin ang taong nakatayo sa pader ng lungsod bago ang kompetisyon. Napansin din ng taong naka-purple si Ye Zuan at sinabing, maaari mong piliin na umalis o magpatuloy na manatili sa maze mirror. Hindi muna ako aalis, sabi ni Ye Zuan habang nagtatago siya sa isang puno. Sa tulong ng Shadow Leopard Bloodline, nagtago siya at naghintay na may darating. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lila ay tumingin kay Ye Zuan ng may pagtataka. Kung hindi siya titingin ng mabuti, mahihirapan siyang matuklasan si Ye Zuan. As expected of the first place on the rankings, you have some tricks up your sleeve, bum-ontong hininga ang naka-purple na damit. Sir, magtago muna ako saglit. Huwag mo muna akong kausapin. Isang mahinang boses ang nagmula sa gilid. Napangiti ng mapait ang taong nakasuot ng lila at tahimik na nakatayo doon. Hindi nagtagal, dumating na rin ang ibang tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, 2 na sila. Medyo malakas silang 2, pareho silang nasa tuktok ng 10th realm ng martial path. At saka, pinagnanasaan nila ang puntos ng isa't isa, kaya nag-away sila. Sa huli, napatay ang isa sa kanila, at nakuha ng isa ang lahat ng puntos. Gayunpaman, ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ng oriole sa likod. Nang malapit na siyang umalis, biglang tumalon si Ye Zuan at sinipa siya, ninakaw ang lahat ng puntos. Sa sumunod na 2 araw, ganoon din ang ginawa ni Ye Zuan. Direkta niyang ninakawan ang 12-dosenang mga magsasaka. Ang kanyang mga puntos ay tumaas sa 70 milyon. Gayunpaman, sa ikatlong araw, nang malapit nang matapos ang oras, isang matabang figure ang biglang pumasok sa paningin ni Ye Zuan. Naramdaman ni Ye Zuan na pamilyar ang figure.
Ito pala ay si Zhao Pan, na minsan na niyang nakilala. Matapos makita si Zhao Pan, direktang tumalon si Ye Zuan. Nang marinig ni Zhao Pan ang mga yabag, tumingin din siya. Nang makita niyang ang tao ay si Ye Zuan, agad siyang ngumiti at sinabing, "Hoy, Kuya Ye, ikaw pala." Ang galing talaga ni Kuya Fatty sa timing. Lumapit si Ye Zuan nang may ngiti. Bagamat isang beses lang niya nakilala si Zhao Pan, at ito ang pangalawang pagkakataon, ang huli ay nagbigay sa kanya ng magandang impresyon. Kung tutuusin, may mga nabanggit siya. Gayunpaman, nag-aalangan din si Ye Zuan dahil maraming puntos si Zhao Pan. Iniisip niya kung dapat niyang pagnakawan si Zhao Pan. Haha, dito na daw naghihintay si Kuya Ye. Baka gusto din ako ni Kuya Ye. Namula ang mukha ni Zhao Pan. Kalimutan mo na. Umiling si Ye Zuan. Siya ang orihinal na may ideyang ito, ngunit matapos makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ng lalaking nakasuot ng lila ay agad siyang sumuko. Naigting na ang nerbiyos ng lalaking nakasuot ng lila. Bagamat nakatayo siya roon na parang estatwa, nararamdaman ni Ye Zuan na maaari siyang kumilos anumang oras. Ang lalaking nakasuot ng lila ay malamang na nag-aalala na si Ye Zuan ay gagawa ng hakbang kay Zhao Pan. Mukhang hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ni Zhao Pan. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Ye Zuan na kalimutan ito at lumakad. Nang makita si Ye Zuan na dahan daw ang naglalakad palapit sa kanya, nakangiting nagtanong si Zhao Pan, "Kuya Fatty, hindi ko nakita noong lumapit ako. Maaari ko bang malaman kung gaano karaming puntos si Brother Ye?" 71 milyon. Matapat na sagot ni Ye Zuan. Kabanata 135. Talagang kamangha-mangha ka. Sa loob lamang ng 10 maikling araw, nagawa mong maabot ang True Spirit Realm mula sa Mid-Stage 10th Realm. Ang mga puntos ko ay wala kahit kalahati sa iyo. Walang magawang sabi ni Zhao Pan. Fatty bro, hindi ka rin masama. Maraming tao ang natigil sa tuktok ng 10th Realm, nakangiting sabi ni Ye Zuan. Haha, let's go. Last day na ngayon. I'm afraid na wala masyadong tao sa perplexing mirror. Sabi ni Zhao Pan habang pinangungunahan niya ang daan. Sinundan siya ni Ye Zuan. Matapos dumaan sa nakalilito na salamin, bumalik si Ye Zuan sa Imperial City. Kasunod noon, may dumating para akayin siya at si Zhao Pan at inayos na manatili sila sa Imperial Palace. The second stage of the competition is in 3 days. I can't even live these 3 days. What a scam. Walang magawang sabi ni Ye Zuan sa sarili niyang patio. Sa ngayon, halos lahat ay umalis na sa nakalilito na salamin at nabigyan ng lugar na matutuluyan. Isa pa, lahat sila ay very protective sa kanilang identity medallions dahil napuno sila ng pera. Sa labas ng patio, patuloy na nagpapatrolya ang mga eksperto. May iilan pang ang mga kalahok na sumuko. Kung tutuusin, ang iba sa kanila ay walang kumpiyansa na makapasok sa top 100. Maaari rin silang sumuko at makahanap ng magandang posisyon. Gayunpaman, nang makaupo na si Ye Zuan, may dumating na bumisita sa kanya. Napansin niyang kakaiba dahil hindi pinapayagang makita ng mga opisyal ang mga kalahok bago matapos ang kompetisyon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya na ang taong nakatayo sa labas ay walang iba kundi si Zhao Pan. Bakit ka nandito? Hindi ba pinapayagang magkita ang mga kalahok? Nagulat na sabi ni Ye Zuan. Hehe, exception ako. Tumawa si Zhao Pan at sumiksik. Ngayon, sigurado si Ye Zuan na si Zhao Pan ay may kaugnayan sa Imperial Palace. Baka anak pa siya ng isa sa mga consecrators ng Imperial Palace. Fatty bro, bakit mo ako hinahanap? Hindi masyadong nag-isip si Ye Zuan at direktang nagtanong. Pagkapasok ni Zhao Pan, umupo siya sa upuang bato at sinabing, "Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay." Ano? Hindi nag-react si Ye Zuan sa oras. Ito, saglit na nag-alinlangan si Zhao Pan bago dahan daw ang sinabing, "Sinabi ko na sa iyo noon na may isang True Energy Realm expert na tinatawag na Ye Chong na nanalo sa unang pwesto sa kompetisyon 8 taon na ang nakakaraan. Naaalala mo ba?" Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Ye Zuan na ipikit ang kanyang mga mata at sinabing, "Naaalala ko." Iniisip niya kung si Ye Chong ba ang kanyang ama. Tatay niya iyon. Gayunpaman, nang itanong ni Zhao Pan ang tanong na ito, medyo nagulat din siya. Hindi kaya si Ye Chong ang tunay niyang ama? Paano kung sabihin ko sa iyo na itong si Ye Chong ay nanggaling sa Lianian City sa Nanlin County?
Biglang sabi ni Zhao Pan na may ngiti na hindi ngiti. Boom! Ang balitang ito, natulala si Ye Zuan. Tatay ba talaga ang 28 taong gulang na True Element Boundary Cultivator na ito? Fatty bro, paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Hehe, magpapakilala ulit ako. Biglang tumayo si Zhao Pan. Ako si Zhao Pan, ang Crown Prince ng Profound Sun Empire. Gaya ng inaasahan, matapos marinig ito, bumulong si Ye Zuan sa kanyang puso. Ang Zhao Pan na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Sandali, prinsipe ng korona, biglang bulalas ni Ye Zuan. Tama, Crown Prince. Sa madaling salita, si Ye Chong ang aking Panginoon. Ay yaya, nung nakita kita noon, nakilala kita agad. Ikaw ay halos inukit mula sa parehong amag bilang master. Biglang inalog ni Zhao Pan ang kanyang mga kalamnan at humajijek. Si Ye Zuan ay walang magawa. Isang bagay para sa Crown Prince na lumahok sa kompetisyon, ngunit bakit siya napakataba ng Crown Prince? Ito ay hindi tama. Sigurado akong marami kang tanong. Huwag kang mag-alala, maupo ka at mag-usap tayo. Si Zhao Pan ay sinenyasan si Ye Zuan na maupo. Hindi nang ahas si Ye Zuan. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Greetings, Your Highness." Ay, huwag kang magalang. Ang tatay mo ang amo ko. Pamilya tayo. Mas matanda ako sa iyo ng 2 taon, kaya pwede mo akong tawaging Kuya Fatty. Mas intimate, patuloy nang umiti si Zhao Pan. Pagkatapos ng kanyang paalala, naramdaman ni Ye Zuan na may katuturan ito. Kung ang kanyang ama ay talagang Panginoon ng prinsipe ng korona, kung gayon ang kanyang pagkakakilanlan ay pambihira. Hindi nakipagtalo si Ye Zuan at umupo. Gayunpaman, pagkatapos umupo, hindi niya alam kung ano ang itatanong. 8 taon na ang nakalilipas, sumali ang iyong ama sa Imperial Capital Competition at nanalo sa unang pwesto sa lakas ng True Energy Boundary. Pagkatapos noon, hiniling ng tatay ko na turuan niya ako. Gayunpaman, pagkatapos akong turuan ng ilang sandali, diretso siyang umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, ipinagkatiwala niya sa akin ang ilang mga bagay. Sa katunayan, hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang pamilya, kaya ang aking ama ay nagpadala ng isang eksperto upang protektahan ang Ye family. Nang biglang inatake ng elder ng Shattering Cloud Sect ang Ye family, pinatay siya ng consecrated ng Imperial family ko. Mayroon ding grupo ng mga gwardya mula sa lungsod. Panipi, dahan-daang natapos si Zhao Pan. Ngayon, biglang naintindihan ni Ye Zuan. Kaya ang ekspertong iyon ay talagang isang consecrated ng imperial na pamilya. Hindi nakakagulat na walang makatuklas sa kanya. Malamang na isa siyang True Spirit Realm Cultivator. Kung gayon saan nagpunta ang aking ama? Patuloy na tanong ni Ye Zuan. Hindi ko talaga alam. Kahit ang tatay ko ay hindi alam. Gayunpaman, nag-iwan siya ng sulat para sa iyo. Gayunpaman, hiniling niya na magkita kami. Sa madaling salita, kailangan mong lumitaw sa kabisera ng imperial bago namin maibigay ang liham na ito sa iyo. Habang nagsasalita si Zhao Pan, bigla siyang gumawa ng sulat mula sa kanyang Cosmos Ring. Dahan-daang binuksan ni Ye Zuan ang sulat. Masigla at masigla ang sulat kamay sa sulat. Maaari itong ilarawan bilang isang dragon na lumilipad at isang phoenix na sumasayaw. Ngunit naiintindihan pa rin ito ni Ye Zuan. Shanner, kung nakita mo ang liham na ito, nangangahulugan ito na nakarating ka na sa kabisera ng imperial at nakipag-ugnayan sa pamilya ng imperial. Kapag nakita mo ang sulat na ito, hindi ko alam kung ilang taon na akong wala sa pamilya. Gusto mong itanong, saan ako nagpunta? I can tell you na hinanap ko talaga ang mama mo. Noong bata ka pa, sinabi ko sa iyo na ang iyong ina ay namatay, ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Buhay pa ang nanay mo, pero napakalayo niya sa atin. Panipi, ngunit, hindi ko sasabihin sa iyo kung saan ako nagpunta, maliban kung maaari kang lumaki sa isang tiyak na antas. Marahil ay nasa ika-10 antas ka pa ng martial path, o marahil ay nakalusot ka na sa True Spirit Realm. Kung nakalusot ka na sa True Spirit Realm, pagkatapos ay paikliin ang iyong True Spirit sa harap ng iyong mga mata at basahin ang sulat na ito. Matapos basahin ang liham na ito, agad na pinalaganap ni Ye Zuan ang kanyang True Spirit Energy at pinakipot ito sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos noon, laking gulat niya nang malaman niyang may iba pang salita sa sulat. Pangalawang sulat, paano ito posible?
Ang mga salitang ito ay nakasulat gamit ang True Spirit Energy. Ito ay hindi True Spirit Energy. Kung ito ay True Spirit Energy, paanong hindi ko ito mararamdaman? Mayroon akong bloodline ng treasure hunting deer. Nagulat si Yezuan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Nagpatuloy lang siya sa pagbabasa. Kung nababasa mo ang liham na ito, nangangahulugan ito na nakapasok ka na sa True Spirit Realm. Ngunit, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang landas ng cultivation ay napakahaba, at ang True Spirit Realm ay simula pa lamang. Naroon pa rin ang True Origin Realm, True Profound Realm, at ang Divine Core Realm. Ngunit, kahit na nakalusot ka na sa Divine Core Realm, natatakot ako na hindi mo pa rin ako makikita. Dahil, noong sinulat ko ang liham na ito, nalampasan ko na ang Divine Core Realm, at naabot ko ang isang realm na hindi mo maisip. Kung gusto mo akong hanapin, pagkatapos ay patuloy kang maging mas malakas. Pagkatapos nito, umalis sa Profound Sun Empire at pumunta sa Soaring Heaven Mansion para hanapin ang isang tinatawag na Lin Wenyo. Kabanata 136. Nang matapos basahin ni Yezuan, naramdaman niyang kumukulo ang kanyang chi at dugo. Ang kanyang ama ay hindi kapanipaniwala. Wala pa siyang narinig na isang Divine Core Warrior, ngunit nalampasan na ng kanyang ama ang Divine Core Realm. Wala itong kabuluhan. Yezuan, ano ang sinabi ni Master? Curious na tanong ni Zhao Pan. Sumagot si Yezuan, hinanap ni Itay ang aking ina, hindi ko alam kung nasaan siya. Ngunit, hiniling niya sa akin na pumunta sa Soaring Firmament Mansion at maghanap ng isang tao. Mataba bro, alam mo ba kung nasaan ang Soaring Firmament Mansion? Soaring Firmament Mansion. Nang marinig ang pangalang ito, nang inig ang matabang mukha ni Zhao Pan. Napasigaw siya sa gulat, tinanong ka ni Master na pumunta sa Soaring Firmament Mansion. Tama, sa tingin ko nasa labas ito ng Profound Sun Empire, nasaan? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Ang Soaring Firmament Mansion ay hindi isang pangalan, ito ay isang kapangyarihan na hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa Profound Sun Empire. Paliwanag ni Zhao Pan, hindi mabilang na beses, di ba medyo sobra na? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Umiling si Zhao Pan at sinabing, hindi ito pagmamalabas. Kasalukuyan tayong nasa silangang rehiyon, at may daan-daang imperyo sa silangang rehiyon. Higit pa silang nahahati sa mababang ranggo, kalagitnaan ng ranggo, mataas na ranggo, at dinastiya. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang ating Profound Sun Empire ay isang mababang ranggo na imperyo, sabi ni Yezuan. Tumango si Zhao Pan, tama, 4 lang ang dakilang dinastiya sa silangang rehiyon, at bawat isa sa kanila ay lubhang makapangyarihan. Ang Soaring Firmament Mansion na ito ay isang kapangyarihang mas makapangyarihan pa kaysa sa 4 na dakilang dinastiya. Kahit na magsanib puwersa ang 4 na dakilang dinastiya, sa palagay ko ay hindi nila matatalo itong Soaring Firmament Mansion. Malakas kaya, nagulat din si Yezuan. Siya ay kasalukuyang nasa isang mababang ranggo na imperyo, at may mga nasa kalagitnaan, mataas na ranggo, at dinastiya na mas malakas kaysa dito. Ngunit, hiniling siya ng kanyang ama na pumunta sa Soaring Firmament Mansion upang maghanap ng isang tao, ito ay katawa-tawa. Ang kanyang talento ay talagang ang pinakamahusay sa Profound Sun Empire, ngunit sa mid-rank at high-rank empires, siya ay wala. Lalo pa ang Soaring Firmament Mansion, na mas malakas pa sa isang dinastiya. Siyempre malakas yan. Sinabi ni Zhao Pan na may gulat na ekspresyon, ang Soaring Firmament Mansion na ito ay ang Panginoon ng Eastern Region. Narinig mo na ba ang tungkol sa Heavenly Yuan Sect? Isang pangalan ang biglang lumitaw sa isip ni Yezuan. Heavenly Yuan Sect, iyan ang Panginoong sekta ng Southern Region, sa parehong antas ng Soaring Heaven Mansion. Nagulat si Zhao Pan, don't tell me gusto ni Master na bumalik ka sa Heavenly Origin Sect. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Panipi, hindi, narinig ko lang. Bagamat iyon ang sinabi niya, nabigla si Yezuan. Si Lin Zuir mula sa Lin family ng Lianian City ay nakakuha ng mata ng isang elder mula sa Sky Yuan Sect at tinanggap bilang isang disipulo. Sa oras na iyon, hindi masyadong inisip ito ni Yezuan. Ngayon, naunawaan niya na ang Sky Yuan Sect ay napakalakas. Ito ay isang kapangyarihan na nasa itaas ng dinastiya. Moherf ******, I know I was too low.
3 beses lang yun sa betrothal gift. Kahit 30 beses, 300 beses, o kahit 3,000 beses, hindi magiging problema. Malaki ang mawawala sa akin. Gustong umiyak ni Yezuan, ngunit walang lumalabas na luha. Kung mayroong 3,000 beses, nakapasok na siya sa True Spirit Realm, o kahit na sa True Element Realm. Gayunpaman, naunawaan din niya na ang kakayahan ni Lin Zuir ay malamang na napakahusay. Malamang na dumaan lang ang kanyang amo at ayaw niyang labagin ang mga alituntunin ng mundong ito, kaya hindi siya naglabas ng masyadong maraming bagay. Kung hindi, maaari itong makaakit ng atensyon ng ibang tao, gaya ng kaaway. Kahit sino sa mga ekspertong iyon ay magagawang sirain ang Profound Sun Empire, kaya mas mabuting panatilihin ang mababang profile. Matagal nang umalis si Lin Zu kasama ang kanyang Panginoon. Ngayon, ang kanyang kaharian ay dapat na mas mataas kaysa sa akin. Akala ko sapat na ang aking bilis, ngunit hindi ko inaasahan na isa lang pala akong palaka sa balon. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa. After 2 seconds of silence, he asked, "Fatty bro, the Soaring Heaven Mansion is so strong. Dapat napakataas ng requirements nila, di ba? Talagang napakataas nito. Originally, tinanggap lang nila ang mga tao mula sa 4 Great Dynasties, ngunit ngayong taon, nakatanggap lang kami ng balita na mula sa taong ito, ang Soaring Heaven Mansion ay tatanggap din ng mga tao mula sa Empire. Gayunpaman, ang minimum na kinakailangan ay ang True Spirit Realm." Tumango si Zhao Pan. Ibig sabihin may chance pa ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa lakas niya, dapat makaalis na siya. Tumingin sa kanya si Zhao Pan at sinabing, bagaman ang mga gantimpala ng Imperial Capital Tournament ay bukas palad, wala ito sa antas ng 1 punto at 10 tael ng ginto. Alam mo ba kung bakit sa taong ito? Matapos marinig ito, natigilan si Yezuan. Biglang may kumislap na liwanag sa kanyang isipan, hindi kaya, dahil ito sa Soaring Heaven Mansion. Tama, ito ay dahil sa Soaring Heaven Mansion. Kaya naman, hanggat maaari kang makapasok sa nangungunang 3, maaari kang maging kwalipikadong sumali sa pagtatasa ng Soaring Heaven Mansion. Tumango si Zhao Pan. Siguro, may iba pang mga kadahilanan. Nahanap agad ni Yezuan ang mahalagang punto. Walang magawang tumango si Zhao Pan, oo, 3 lang ang pwesto, kaya kailangang makipagkompetensya ang aking Profound Sun Empire sa Raging Inferno Empire. Nagngangalit na imperyo ng Inferno. Empire, ito ay isang mababang antas lamang ng imperyo, walang malaking bagay, sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang kanyang landas ng paglago ay napakalinaw. Makuha ang unang pwesto sa Imperial Capital Tournament, pagkatapos ay makipagkompetensya para sa isang pwesto upang lumahok sa pagtatasa ng Soaring Heaven Mansion. Sige, mataas ang tingin sa iyo ng Imperial Father ko. Sa tingin ko, hindi magiging problema para makuha mo ang unang pwesto. Kailangan kong bumalik at magsaka rin. Gusto ko rin makakuha ng slot, sabi ni Zhao Pan at umalis kaagad. Para kay Yezuan, umupo siya roon, tahimik na nag-iisip. Napakabilis, 3 araw ang lumipas. Nang dumating ang ika-4 na araw, dinala rin si Yezuan sa imperial na lungsod. Lumingalinga siya sa paligid at nakita niyang wala masyadong tao, mga 500 lang. Mukhang maraming tao ang umalis sa 3 araw na ito. Gayunpaman, walang nakakakilala kay Yezuan. Si Yezuan ay parang ordinaryong tao, nakikisama sa karamihan. Yezuan. Sa oras na ito, biglang gamulong ang isang bola-bola. Ito ay si Zhao Pan, na tumitimbang ng 316 na kilo. Mahirap isipin na ang gayong bola-bola ay ang korona ng prinsipe ng Profound Sun Empire. Gayunpaman, ang sigaw ni Zhao Pan ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Yezuan, hindi ba ito ang freak na unang pwesto sa rangkang? 71 milyong puntos, higit sa 2 beses ang mga puntos ng pangalawang lugar. Kung ito ay papalitan ng mababang uri ng mga kristal na bato, ito ay magiging 710 mababang uri ng kristal na mga bato. Sapat na ito para makapagtatag ng pamilyang mas malakas kaysa sa Tian family. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa dahil gusto niyang manatiling mababang profile. Hindi niya inaasahan na ilantad siya ni Zhao Pan ng ganoon kabilis. Nang lumapit si Zhao Pan, mahinang nagtanong si Yezuan, "Fatty bro,
alam mo ba kung ano ang ikalawang yugto ng Imperial Capital Tournament? Umiling si Zhao Pan at mahinang sumagot, hindi ako masyadong sigurado. It's all set by my Imperial father. Don't think that I'm the Crown Prince. I have to fight for my own cultivation resources. Kung hindi ko maabot ang aking layunin, ang aking Imperial father ay walang ibibigay sa akin. Sige, inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Naisip niya, na ang pagiging korona ng prinsipe ng isang imperyo ay lubhang kahanga-hanga. Hindi niya inaasahan na ito ay hindi isang walang limitasyong supply ng cultivation resources. Gayunpaman, si Zhao Pan ay 18 taong gulang pa lamang at nakalusot na siya sa True Spirit Realm. Ang kanyang kakayahan ay medyo mahusay. Kabanata 137. Hindi nagtagal, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lila ay lumitaw sa ibabaw ng palasyo ng imperial. Lahat, susunod na magsisimula ang ikalawang yugto ng kompetisyon. Ang ikalawang yugto ay gaganapin sa loob ng Maze Mirror. Habang nagsasalita ang lalaking naka-purple, winigiwi niya ang kanyang kamay, at muling bumaba ang napakalaking bewildering void mirror. Pumasok ka dito, ngunit mag-ingat na huwag kumilos. Hintayin mo ang aking mga order. Dagdag pa ng lalaking nakasuot ng lila. Ang mga kalahok ay nagsimulang pumasok sa Maze Mirror ng isa-isa. Siya ang pinagkakatiwalaang aide ng aking ama, si Yu Shan. Siya ang commander ng Imperial Guards, isang true energy realm expert, pagpapakilala ni Zhao Pan sa mahinang boses. Nang inig si Yezuan, sa kabutihang palad, hindi siya nakagalaw kay Zhao Pan kahapon. Kung hindi, siya ay binugbog ni Commander Yu. Gayunpaman, ilantad sana nito ang pagkakakilanlan ni Zhao Pan bilang ang prinsipe ng korona. Hindi nagtagal, turn na nina Yezuan at Zhao Pan. Sa sandaling ito, nakilala ng lahat sina Yezuan at Zhao Pan, at mabilis silang lumayo sa kanila. Ang natitirang mga kalahok ay maaari lamang umasa na hindi nila makakaharap ang dalawang freak na ito sa ikalawang yugto. Maya-maya, pumasok na ang lahat sa Maze Mirror. Sa sandaling ito, dumating sina Yezuan at Zhao Pan sa harap ng isang gintong palasyo. Ang gintong palasyong ito ay kasing silaw ng isang bundok. Misteryoso talaga itong Maze Mirror. Mahigit 10 araw akong nanatili sa loob, pero hindi ko man lang nakita ang gintong palasyong ito. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Ay, hindi ko ini-expect na nandito to. Nang makita ni Zhao Pan ang gintong palasyo, nagtatakang sabi niya. Alam mo ba kung saan ito? Tanong ni Yezuan. Siyempre gusto ko. Tumango si Zhao Pan. Itong Roland's Golden Palace ay isang palasyong gawa sa ginto. Gawa ba talaga sa ginto at hindi pininturahan ng ginto? Si Yezuan ay namangha. Oo naman. Sa sandaling ito, ang naka-purple na si Yu Shan ay biglang tumalon sa hagdan ng gintong palasyo at nagsabi, ang ikalawang yugto ng kompetisyon ay gaganapin sa gintong palasyong ito. Natahimik ang lahat at nagsimulang makinig ng mabuti. Ang gintong palasyong ito ay itinayo ng isang supreme expert. Ang nakatatanda na ito ay nagmula sa isang dinastiya at napakakapangyarihan. Kasabay nito, siya rin ang dating may-ari ng Maze Mirror. Gayunpaman, ang nakatatanda na ito ay nanirahan sa hiwalay sa ating Profound Sun Empire sa loob ng 10,000 taon. Matapos siyang pumanaw, nagkataon na nakuha ng imperial na pamilya ang Maze Mirror at natuklasan ang gintong palasyong ito. Ang ginintoang palasyong ito ay itinayo rin ng senior na ito. Bagamat natapos na natin itong tuklasin, marami pa ring mga kayamanan at bagay ang naiwan ng ating imperial na pamilya. Gayunpaman, may mga panganib din sa ginintoang palasyong ito. Halimbawa, ang mga especially iyan ng kaaway na nahuli ng ating Profound Sun Empire. Ang mga especially iyang ito ay makapangyarihang mga eksperto ng martial realm kahit papaano, at mayroon pang ang ilang true spirit realm experts. Ang kailangan ninyong gawin ay pumasok sa gintong palasyo at hanapin ang labasan sa loob ng 1 buwan. Kung hindi ninyo mahanap ang labasan sa loob ng 1 buwan, matatanggal kayo. Tanging ang mga nakahanap ng exit at nireranggo sa nangungunang 100 ang maaaring ipagpalit. Ang kanilang mga puntos para sa ginto o kristal na mga bato. Panipi, malinaw na nagpaliwanag ang commander na nakasuot ng lila at naunawaan ng lahat ng naruroon. Kung nais ng isa na palitan ang kanilang mga puntos, kailangan nilang tuparin ang 2 kondisyon. Una, kailangan nilang lumabas sa gintong palasyo. Pangalawa, kailangan nilang nasa top 100.
Sa karagdagan, ang iyong mga puntos ay may lock sa dulo ng unang yugto. Para sa yugtong ito, ang mga puntos ay kakalkulahin ayon sa iyong antas. Kasabay nito, ang yugtong ito ay isasara at walang sinuman sa labas ang makakakita nito. Panipi, habang nagsasalita ang commander na nakasuot ng lila, ang kanyang tingin ay biglang damapo sa isang malaking batong tapya sa labas ng gintong palasyo. Ito ang rangkang na stone tablet. Gayunpaman, maraming mga pagbabago sa ranggo. Kahit na ang unang lugar ay nagbago. Unang pwesto, Jiang Xian, 10 milyong puntos. Pangalawang pwesto, si Ye Zuan, 1 milyong puntos. Ikatlong pwesto, si Zhao Pan, 1 milyong puntos. Nagulat ang lahat nang makita ang rangkang. Hindi ba't si Ye Zuan ang unang lugar? Gayunpaman, nang makita nila ang mga unang puntos sa likod ng unang lugar, lahat sila ay natigilan. Maging sina Ye Zuan at Zhao Pan ay pareho. 10 milyong puntos. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang taong ito na tinatawag na Jiang Xian ay nakalusot sa Middle True Spirit Realm? Wow! Nagkagulo ang mga tao. Talagang malakas ang Jiang Xian na ito. Nasa Early True Spirit Realm siya noong sumali siya sa competition. Sa kalahating buwan lang, nakapasok siya sa Middle True Spirit Realm. Parang nagkaroon siya ng fortuitous encounter sa Maze Mirror. Hindi mapigilan ni Zhao Pan na magkomento. Kailangang aminin ni Ye Zuan na ang Jiang Xian na ito ay may mahusay na kakayahan. Naalala niya na itong si Jiang Xian ay 22 taong gulang pa lamang. Sige, pumasok na kayo isa-isa. Isang tao ang papasok bawat minuto, pero walang pwedeng manatili sa entrance. Jiang Xian, sumigaw ang naka-purple na si Yu Shan. Pagkatapos, lumabas ang isang binata mula sa karamihan at mabilis na pumasok sa palasyo. Maraming mga kayamanan sa gintong palasyo. Ang unang taong makapasok ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataong makakuha ng kayamanan. Si Jiang Xian, na nakalusot sa Middle True Spirit Realm, ay direktang pumasok sa gintong palasyo. Gayunpaman, maliban kay Yu Shan, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Makalipas ang 1 minuto, Ye Zuan, sigaw ni Yu Shan, "Fatty bro, mauna na ako." Bulong ni Ye Zuan habang tumatakbo siya papasok sa gintong palasyo. Matapos makapasok sa ginintoang palasyo, napagtanto niya na may 4 na landas patungo sa pasukan. "Kalimutan mo na, ako na muna ang kukuha." Pinili ni Ye Zuan ang unang landas at nagmamadaling pumasok. Pagkatapos ng unang round, magkakaroon ng mga tao na magtatala ng mga ranggo at ipapadala ito sa tirahan ng bawat tao. Natanggap din ito ni Ye Zuan. Malabo niyang naalala na si Jiang Xian ay nasa ikatlong pwesto at nakakuha ng 28 milyong puntos. Siya naman ay may 71 million points. Matapos ibawas ang mga unang puntos, nasa likod pa rin niya si Jiang Xian ng 34 na milyong puntos. So what if he's in the Middle True Spirit Realm? Do you think he can overpass me? Walang pakialam si Ye Zuan. Ang unang lugar ng ikalawang round ay walang silbi. Ang huling resulta ay ang mga puntos mula sa unang round. Matapos mag-isip ng ilang sandali, mabilis na lumabas si Ye Zuan. Ang unang landas ng ginintoang palasyo ay walang mga tinidor. Tumakbo si Ye Zuan ng 2 minuto bago niya nakita ang isang sanggang daan. Mayroon siyang 2 pagpipilian ngayon. Una, maaari siyang maghintay dito at pagnakawan ng iba. Pangalawa, maaari siyang pumili ng isang random na landas upang makapasok. Kalimutan mo na, hindi madali para sa iba. Who knows, baka maraming yaman sa loob. Ayaw ni Ye Zuan na maging masyadong walang awa. Kung maghihintay siya dito, lahat ng pumasok. Casual siyang nakahanap ng ibang daanan at sa wakas ay nakahanap siya ng pintong mahigpit na nakasara. Hayaan mo akong tingnan kung ano ang nasa loob. Ang pinto ay airtight at ang espiritu ng enerhiya ay hindi maaaring damaloy sa labas. Sa makatuwid, kahit na si Ye Zuan ay may bloodline ng treasure hunting deer, wala siyang magagawa. 5 metro ang taas ng pinto at mukhang mabigat. Gayunpaman, si Ye Zuan ay may bloodline ng 100 beasts, kaya hindi ito problema para sa kanya. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 138. Gayunpaman, minamaliit pa rin ni Ye Zuan ang gintong palasyong ito. Itinulak niya ito ng buong lakas, ngunit hindi ito natinag. Ang bigat na ito ay malamang na ilang 10,000 kilo. Ngunit kung gusto mo akong pigilan dito,
huwag mo nang isipin iyon. Biglang inipon ni Yezuan ang kanyang espiritual na enerhiya at nagpasabog ng palad sa pinto. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng 7th grade martial art mula sa Shattering Cloud Sect at matagumpay na nabuksan ang pinto. Bang! Ang pinto ay bumagsak sa dingding, at ang buong gintong palasyo ay umalangaw sa malakas na tunog na ito. Pumasok si Yezuan. Walang laman ang maliit na palasyo na halos kasing laki ng football field. At sa sulok ng maliit na palasyo, may isang kaban ng kayamanan. Isang kayamanan. Gustong pumunta ni Yezuan, ngunit bigla siyang huminto sa kanyang paglalakad. Medyo kakaiba ang maliit na palasyong ito. Ngayon na siya ay nasa True Spirit Realm, ang kanyang perception ay napakalakas. Napansin niyang medyo kakaiba ang sahig ng palasyong ito, kaya diretso siyang naglabas ng maliit na bato sa devouring space at itinapon iyon. Gaya ng inaasahan, nang bumagsak ang maliit na batong ito sa sahig, may biglang pagsabog ng enerhiya na nagpayanig sa maliit na bato hanggang sa kisame. Pagkatapos ng ilang pag-ikot at pag-ikot, ang bato ay tumalbog sa paanan ni Yezuan sa pasukan. Isang formation. So it's a formation. Agad namang nag-react si Yezuan. Gayunpaman, nang makita niyang hindi nasira ang bato, nakahinga siya ng maluwag. Tila pinahintulutan lamang ng pormasyong ito na bumalik sa pasukan ng taong pumasok. Wala itong anumang nakakasakit na kakayahan. Sok-sok. Paano magiging problema para sa akin ang isang porma sayon lang, Yezuan? Malamig na bamantong hininga si Yezuan at mabilis na hinanap ang devouring space. Oo naman, nakakita siya ng isang bloodline na tinatawag na Formation Breaking Master. Ang Formation Breaking Master ay nagpapataas ng perception ng isang tao sa mga formations. Ang mga porma sayon ay karaniwang mga nabubuhay na porma sayon, na nangangahulugan na maaari silang masira. Napakakaunting tao ang maaaring lumikha ng death formation. Kung ang isang tao ay nakatagpo ng isang death formation, kung gayon ang tanging paraan ay ang puwersahang sirain ang porma sayon. Walang ibang paraan. Naramdaman ni Yezuan na ang porma sayon sa kanyang harapan ay dapat na isang buhay na porma sayon dahil ang enerhiya sa mga dingding at sahig ay tila true essence na mas malakas kaysa sa true spirit. Ang spirit array na ito ay dapat na inilatag ng isang true element boundary powerhouse, ngunit wala ni isa sa mga kakumpetensya ang nagawang puwersahang masira ito, kaya tiyak na isa itong buhay na spirit array. Gumastos si Yezuan ng 500 devouring points para sumama sa bloodline ng Array Breaking Master. Sa susunod na sandali, nakita niya ang Array Breaking Point. Genuine. Ito ay dumadaloy ayon sa isang tiyak na pattern, ngunit may ilang mga lugar kung saan walang kahit isang bit ng Xinyuan. Hanggat nakatapak ka sa mga lugar na iyon, maaari kang makalapit sa kaban ng kayamanan. Panipi. Sa sandaling iyon, tumalon si Yezuan sa pinakamalapit na punto. Walang quintessential yuan flow sa puntong ito, kaya ligtas siya at maayos. Maingat niyang pinakiramdaman ang kanyang paligid at nakahanap siya ng isa pang bakasyunan. Agad siyang tumalon. Kung nandito ang nag-set up ng formation, siguradong magugulat siya. Ito ay dahil ito ang nabuong porma sayon pagkatapos ng isang taong pagod at pagpapabe sa pagkain at pagtulog. Bukod dito, tumagal ng mahabang panahon ang pagbabago upang mabawasan ang mga puntong ito sa limitasyon at masakop ang mga ito. Sinong mag-aakala na wala pang 3 minuto, masisira na ito ni Yezuan. Sa sandaling iyon, tumalon na si Yezuan sa sulok ng maliit na palasyo at binuksan ang treasure chest doon. Correct. Sa sandaling binuksan ang treasure chest, nakita ni Yezuan ang isang malawak na kalawakan ng purple. Mga kristal. Lahat sila ay mga kristal. Gayunpaman, ang buong kaban ng kayamanan ay napuno ng mga pabilog na substandard na kristal. Sinaktan ko ito ng mayaman. Sigaw ni Yezuan. Isang dibdib na puno ng mga kristal. Magkano kaya kayamanan iyon? Kahit na sila ay mga substandard na kristal, ito ay magiging isang magandang deal. Sa sandaling ito, direktang pinili ni Yezuan na lumamon. Ding! Ang host ay lumamon ng 10,000 substandard na kristal. Ang host ay nakakuha ng 10,000 devouring points. 10,000 substandard crystals. Iyan ay 100 substandard crystals. Sapat na yun para makabili ng 10 Chen Kun rings. Nagulat si Yezuan.
Napagtanto niya na ang kanyang tunay na espiritu ay lumawak ng malaking halaga. Naubos na niya ang karamihan sa kanyang mga puntos. Ngayong nakakuha na siya ng 10,000 devouring points, tuwang-tuwa siya na muntik na siyang mawalan ng malay. Gayunpaman, si Yezuan ay gumugol ng humigit kumulang 40 hanggang 50 substandard na mga kristal para makalusot mula sa peak levy 10 hanggang early stage True Spirit Realm. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa True Spirit Realm, kailangan niya ng higit pang mga bagay. Matapos lumunin ng 100 substandard na mga kristal, naramdaman niyang wala pa sa kalahati ang kanyang mga puntos sa karanasan. Sa tansya niya, kakailanganin pa niya ng 2 o 3 dibdib. Nahulaan niya na ang Emperor ng Dark Sun Empire ay lubos na nagtitiwala sa hanay na ito. Kaya naman naglagay siya ng 10,000 substandard na kristal dito. Hindi kailanman inaasahan ng Emperor na may makakalusot sa hanay na ito. Haha, ang gintong palasyong ito ay talagang puno ng pakikipagsapalaran. Tumawa si Yezuan. Naglibot siya sa buong maliit na palasyo, at pagkatapos ay bumalik sa paraan kung saan siya dumating. Matapos makuha ang gantimpala na ito, tumaas din ang bilis ni Yezuan. Ayaw niyang maabutin siya ng mga dumating mamaya. Matapos makapasok sa tinidor, dumami ang mga naturang palasyo. Gayunpaman, ang ilan sa mga maliliit na palasyo ay walang laman. Sila ay ginagamit upang lituhin ang iba. Kalahating oras pagkatapos pumasok si Yezuan sa gintong palasyo, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang bagay na maaaring gumalaw. Noong nakaraan, sinabi ng commander na nakasuot ng lila na may ilang panganib sa gintong palasyong ito. Halimbawa, ang mga nahuli na especially iyan ng kaaway. Gayunpaman, ito ay isang halimbawa lamang. Sa sandaling ito, nakatagpo si Yezuan ng isang puppet na maaaring gumalaw. Ang puppet na ito ay halos 4 hanggang 5 metro ang taas. Ang 4 na paa nito ay makapal at ang buong katawan nito ay kumikinang sa kulay pilak na liwanag. Hindi alam kung anong material ang ginawa nito. Nang lumitaw si Yezuan sa harapan nito, ang puppet ay sumugod sa kanya. Umalangaw-ngaw sa buong daanan ang dumadagandong na mga yabag nito. Sobrang bilis. Maihahambing ito sa mid-stage ng Levi 10. Nagulat si Yezuan. Agad niyang inilabas ang kanyang Golden Eagle Bow at binaril ang isang supernova arrow mula sa 100 metro ang layo. Boom! Tumama sa baywang ng puppet ang palaso mula sa kanyang tunay na espiritu. Sa isang iglap, sumabog ang katawan nito sa 2 bahagi. Ang ikinagulat ni Yezuan ay pagkatapos na hatiin ang puppet sa 2 bahagi, ang itaas na bahagi ng katawan nito ay maaari pa ring gumalaw. Walang magawa, nagdagdag si Yezuan ng isa pang arrow at pinasabog ang ulo nito. Walang buhay itong puppet, pero nakakagalaw pa. Parang may formation sa loob. Mabilis na sumugod si Yezuan. Pagkalapit, may nakita nga siyang mga pahiwatig. Mayroong espiritual na enerhiya na dumadaloy sa mga kasukasuan ng mga puppet na ito. Hanggat inaatake niya ang mga kasukasuan na ito, madali niyang matatalo ang puppet. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa True Spirit Realm na, kaya hindi na niya kailangang atakihin ang mga kahinaan ng puppet. I wonder if there will be a True Spirit Realm puppet. Kung meron, magkakagulo yung iba. Nag-isip sandali si Yezuan at umalis. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang hakbang, tumalikod siya. Maingat niyang sinuri ang puppet, ngunit wala siyang nakitang point token. Damn it! Mukhang mahirap makuha ang mga puntos para sa ikalawang yugto ng Imperial Capital Tournament. Walang magawang umiling si Yezuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakarinig siya ng mga yabag. Hindi niya maiwasang mapangiti, magsalita tungkol sa Diablo. Nandito ang taong naghatid ng mga puntos. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 139. Lumipas ang 7 araw mula nang magsimula ang ikalawang round ng Capital Tournament. Sa 7 araw na ito, si Yezuan ay tumatakbo at nakakuha ng maraming magagandang bagay. Gayunpaman, maliban sa 10,000 substandard na mga kristal na nakuha niya sa unang araw, wala siyang nakatagpo na katulad. Kadalasan, nakakuha lang siya ng mga bagay na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Mula sa ikalawang araw hanggang sa ika-7 araw, ang mga bagay na nakuha niya ay halos kapareho ng unang araw. Gayunpaman, ito ay naging napakahusay. Sa oras na ito, ang kanyang tunay na espiritu ay mas malakas kaysa dati.
Kung magsisikap siya ng kaunti, magagawa niyang makapasok sa maagang yugto ng True Spirit Realm. Sa 7 araw na ito, marami siyang naranasan. Sa ginintoang palasyong ito, maliban sa mga kalahok, mayroong mga especially iyan ng kaaway, mga pepei, at mga demonyong hayop. Ang pinakamasama ay ang mga panganib na ito ay walang kahit isang punto sa kanila. Matatagpuan lamang sila sa mga treasure chest paminsan-minsan. Sa makatuwid, ang bilis kung saan siya nakakuha ng mga puntos ay napakabagal. Gayunpaman, si Yezuan ay may pambihirang bilis. Sa daan, marami siyang nakasalubong na tao. Dahil dito, tumaas ang kanyang mga puntos mula sa 1,000,000 hanggang sa mahigit 5,000,000. Walang rangkang stone tablet sa gintong palasyong ito, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang rangkang. Gayunpaman, dapat siyang nasa nangungunang 10. Sa tansya niya, pagkatapos ng Capital Tournament ay aabot sa 100,000,000 ang kanyang mga puntos. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng 1,000 substandard na kristal. Ngayon na siya ay nasa maagang yugto na ng True Spirit Realm, magagawa na niyang makapasok sa kalagitnaan ng yugto ng True Spirit Realm gamit ang ilang dosenang mga substandard na kristal. Kung lalamunan niya ang lahat ng 1,000 substandard na kristal na ito, tiyak na makakalusot siya sa tuktok ng True Spirit Realm. Ngayon ang 8 araw ng 2nd round ng Capital Tournament. Napakalaki ng gintong palasyong ito, at napakaraming sanggang daan sa kalsada. Gayunpaman, si Yezuan ay may magaspang na mapa, kaya hindi siya nawala. Nil-ibot ko na ang kalahati ng palasyo. Kung wala sa gilid na ito, dapat sa kabila. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pero, tatalikod na sana siya at babalik, bigla siyang may nakitang hagdanan sa dulo. Ano, may pangalawang palapag sa ginintoang palasyo. Nagulat si Yezuan, ngunit hindi siya nagdalawang isip at diretsyong naglakad. Gayunpaman, nang makarating si Yezuan sa ikalawang palapag, may nakilala siyang isang taong pamilyar sa kanya. Ang taong ito ay ang kanyang sarili. Paano ito posible? Nang tumingin sa taong nasa harapan niya na kamukhang kamukha niya, nanginginig si Yezuan. Mabilis niyang nilingan ang paligid at napagtantong nasa isang maliit na palasyo siya. Maliban kay Yezuan na nasa harapan niya, wala nang iba. Follow-in mo ako at makikita mo ang labasan. Ang peking Yezuan na nakatayo sa harap ni Yezuan ay dahan-daang nagsalita. Maging ang boses ay eksaktong pareho. Ang espada sa kanyang kamay ay ang Water Splitter Sword. Gayunpaman, naunawaan na ngayon ni Yezuan na siya ay nasa isang ilusyon na hanay. Mayroon siyang bloodline ng Array Breaking Master, kaya naramdaman niya na ang peking Yezuan na ito ay talagang condensed mula sa quintessential essence. Basta matatalo kita, makakaalis na ako sa lugar na ito, di ba? Mabagal na sabi ni Yezuan. Oo, tumango ang peking Yezuan. Sige. Habang nagsasalita si Yezuan, mahigpit din niyang hinawakan ang Water Splitting Sword. Naisip niya sa sarili, so real. Maging ang sandata ay pareho. Ibig sabihin, ang Swordmaster bloodline ko ay ginaya niya. 100 metro ang layo ng dalawa, magkaharap. Sa sandaling ito, biglang itinaas ng peking Yezuan ang kanyang kamay at nilaslas. Naglaslas din si Yezuan. Agad na nagsalpukan ang dalawang laslas na nagdulot ng malakas na impact. Maging ang kapangyarihan ay pareho. True and false, false and true. Gusto kong makita kung gaano kakaya itong peking mo. Bahagyang nabaluktot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan habang siya ay mabangis na sumisigaw palabas. Ang peking Yezuan ay mayroon ding parehong intensyon. Sinipa niya ang kanyang mga paa at umaban. Myriad Flower Sword, Myriad Flower Sword. Pareho silang nasa ikatlong antas ng Myriad Flower Sword. Sa isang saksak ng kanilang mga espada, ang kanilang quintessential essence ay nahati sa 72 laslas at sumabog sa isa't isa. Bang! 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 Marami sa mga laslas ang nagbanggaan at pagkatapos ay sumabog. Bagamat nalampasan ng ilan sa mga slash, direktang ginamit ng dalawa ang Lotus Armor bago lumaban. Bang! 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 Agad na nagpalitan ng suntok ang dalawa. Gayunpaman, ang depensa ng Lotus Armor ay napakalakas din. Nangangailangan ito ng 3 Myriad Flower Swords para sirain ito. Sa isang iglap, ang labanang ito sa pagitan ng totoo at peke ay naging digmaan ng Otri-Sion. Ang dalawa sa kanila ay may parehong hitsura, ang parehong sandata,
ang parehong kaharian, at kahit na ang parehong martial arts. Kung gayon, paano matatalo ni Yezuan ang Peking Yezuan na ito? Kalahating minutong nagpalitan ng suntok ang dalawa. Mabilis na naubos ang kanilang quintessential essence. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang uminom ng tableta si Yezuan. Ito ay isang tableta na maaaring mabilis na maibalik ang quintessential essence ng isang tao. Ano? Nagulat ang Peking Yezuan. Siya ang ilusyon ni Yezuan. Siya ay nabuo nang si Yezuan ay tumuntong sa ikalawang antas. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang tableta sa kamay ni Yezuan. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang kalaban, bahagyang lumukot ang mga labi ni Yezuan. Natatakot talaga siya na ang kalaban niya ay ginagaya ang sistemang lumalamon. Kung ganoon, kahit anong bloodline ang ipalit niya, makukuha rin ito ng kanyang kalaban. Gayunpaman, tila nag-o-overthink siya. Bagamat makapangyarihan ang hanay ng ilusyon na ito, ang sistemang lumalamon ay lampas sa kinokopyang hanay ng ilusyon na ito. Napakalinaw ng kinalabasan ng labanang ito. Si Yezuan ay may pil na maaaring mag-restore ng quintessential essence, ngunit ang Peking Yezuan ay wala. Hindi nagtagal, ang Peking Yezuan's quintessential essence ay naubos. Bagamat maaaring ibalik ng 100 Flower Bloodline at Green Lotus Sword Arts ang quintessential essence, ito ay isang labanan. Paano magiging mas mabilis ang bilis ng pagbawi ng Peking Yezuan kaysa sa tunay na Yezuan? Pagkalipas ng ilang minuto, ang Peking Yezuan's quintessential essence ay ganap na naubos. Pagkatapos, ginawa siyang salaan ng myriad flower swords ni Yezuan. Sa huli, nawala siya sa manipis na hangin. First time kong pumatay sa sarili ko. It's quite interesting. Nang makitang nawala ang Peking Yezuan, si Yezuan ay tumawa ng masama sa sarili. Walang gaanong epekto sa kanya ang hanay ng ilusyon na ito dahil hindi niya kayang gayahin ang sistemang lumalamon. Gayunpaman, naunawaan din niya na ang hanay ng ilusyon na ito ay nangangailangan ng user na makalusot sa labanan. Kung hindi, hindi sila mananalo. Maraming paraan para makalusot. Paglusot sa mga kaharian, paglusob sa martial arts, at maging sa mga diskarte sa labanan. Itinuring na manloloko si Yezuan. Matapos talunin ni Yezuan ang kanyang peking sarili, ang pinto sa dulo ng palasyo ay bumukas ng malakas. Mabilis na sumugod si Yezuan. I'm finally out. Sa bilis ko, dapat ako ang first place diba? Hindi mapigilan ni Yezuan na magunat ng tamad. Kasabay nito ang pagmasid sa paligid. Natuklasan niya na siya ay nasa isang bakanteng plataporma. Sa harap niya ay isang maze mirror. Ang bilis mong lumabas. Isang boses na may bahagyang nagulat na tono ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Yezuan, Kabanata 140, bigyan mo ako ng medalyon ng pagkakakilanlan mo. Iniabot ni Yushan ang kanyang kamay. Kinuha ni Yezuan ang kanyang identity badge mula sa lumalamon na espasyo at ibinigay ito kay Yushan. 76,680,000. Nagulat si Yushan ng isang numero, iyon ang huling marka ni Yezuan. Ito, Master, ano ang ranggo ko? Tanong ni Yezuan sa mahinang boses. Huwag mag-alala, bagamat nakapasok na si Jiang Xian sa Mid-True Spirit Realm, walang maraming paraan para makakuha ng mga puntos sa ikalawang yugto. Mayroon lamang siyang 13 milyong puntos ngayon, mas mababa pa ito kaysa sa iyo. Sabi ni Yushan, bagamat si Yezuan ay lubos na nagtitiwala, hindi siya 100% sigurado na makukuha niya ang unang pwesto. Hindi pa lumalabas si Jiang Xian, at baka mapalad siyang makahanap ng 10 milyong puntos sa isa sa mga treasure chest. Bagamat maliit ang posibilidad, posible pa rin. Sigurado kang makakakuha ng unang pwesto. Bagamat mataas ang antas ng cultivation ni Jiang Xian, kung hindi siya makakalusot sa susunod na yugto, natatakot akong maalis siya. Tumingin si Yushan sa nakasarang pinto at dahan-daang sinabi. Kung hindi niya malalampasan ang sarili niya sa loob ng isang buwan, siya ay matatanggal. Sa oras na iyon, hindi na siya makakapagpalit ng kanyang mga puntos. Ngunit muli, ang 76 na milyong puntos ni Yezuan ay maaaring ipagpalit ng higit sa 700 mababang grade na kristal. Sana matapos na ito sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay makakalusot ako sa rurok ng True Spirit Realm. Inaasahan ito ni Yezuan.
Pagdating niya sa South Forest City, nasa tuktok lang siya ng ika-9 na ranggo ng Martial Path Realm. Ngunit, hindi magtatagal bago siya nakapasok sa rurok ng True Spirit Realm, at 3 buwan na lang ang nakalipas. Pero, nang maisip niya ang abnormal niyang ama na, iyon, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya sapat. 8 taon na ang nakararaan, nang si Ye Chong ay nakakuha ng unang pwesto sa kompetisyon ng Imperial Capital, wala talaga siya sa True Spirit Realm, nalampasan na niya ang Divine Core Realm. Isinulat niya ang liham na iyon pagkatapos ng kompetisyon. Noong panahong iyon, siya ay 28 taong gulang pa lamang. Sa 28 taong gulang, nalampasan na niya ang Divine Core Realm. Para kay Yu Shan sa harap ni Ye Zuan, mukha siyang 40 taong gulang, ngunit nasa True Spirit Realm lang siya. Ito ang puwang sa pagitan nila. Si Ye Zuan ay umasa sa Devo-Uring system upang lumago sa kanyang kasalukuyang antas. Para kay Ye Chong na magkaroon ng ganoong talento, malamang na nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang pagkikita na maihahambing sa sistema ng paglamon. Nakatingin sa natulala na si Ye Zuan, nagpatuloy si Yu Shan, "Sige, may 20 araw pa bago matapos ang torneo. Kukuha muna ako ng magbabalik sa iyo." Kaya lang, bumalik si Ye Zuan sa dati niyang tirahan. Hindi niya akalain na makukuha niya ang unang pwesto sa kompetisyon. Bagamat hindi pa ito nakumpirma, mayroong 99.9% na pagkakataon. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kompetisyon, kaya maaari na lamang siyang magpalipas ng oras sa sarili niyang bahay. Sa ika-25 araw ng ikalawang yugto ng kompetisyon, matagumpay ding napatay ni Zhao Pan ang kanyang paglabas. Nagawa lang niyang patayin ang Peking Zhao Pan dahil nasira niya ang kanyang cultivation base. Si Ye Zuan ay lihim na humanga. Ito ay dahil umasa siya sa Devo-Uring system upang makamit ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Kung wala ang Devo-Uring system, siya ay walang iba kundi basura. Si Zhao Pan at ang iba pa ay ang mga tunay na henyo. Makalipas ang 30 araw, natapos ang Imperial Capital Tournament. Ayon sa balitang hatid ni Zhao Pan, alam din ni Ye Zuan na may kabuuang 8 tao ang nakapasa sa ikalawang yugto ng kompetisyon. 6 na True Spirit Realm Genius iyon, kasama siya at si Zhao Pan. Yung iba naman, natanggal lahat. Bagamat 8 lamang sila, ang kabuuang puntos ng 8 tao ay hindi maliit na bilang. Pagkatapos ng tournament, nakatanggap si Ye Zuan ng abiso na ang Emperor ay personal na magbibigay ng titulo sa kanya sa loob ng 3 araw. Sa madaling salita, magiging opisyal na siya sa loob ng 3 araw. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng opisyal siya, bilang kampyon ng Imperial Capital Tournament, tiyak na hindi magiging maliit ang kanyang posisyon. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa ilalim ng pamumuno ni Yu Shan, dumating si Ye Zuan sa pinakamahigpit na binabantayang lugar sa Imperial Capital, ang Profound Yang Palace. Ito rin ang lugar kung saan nagtipon ang lahat ng mga opisyal. Nang dumating si Ye Zuan, mayroon ng mahigit 100 opisyal na nakatayo doon. Kabilang sa kanila, mayroong 16 na Grand Inspectors. Sa Dragon Throne ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng Dragon Crown. Walang alinlangan, itong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang emperador ng Profound Yang Empire, si Zhao Chongguang. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matabang lalaki na nakasuot ng imperial na damit. Si Zhao Pan iyon. Masyadong hindi natural ang eksenang ito. Hindi nang ahas si Ye Zuan na tingnan ito. Kamahalan, narito ang tao. Ikinuyong ni Yu Shan ang kanyang mga kamaunang may paggalang. Sa mundong ito, hindi kailangang lumuhod kapag nakikipagkita sa isang opisyal. Ang pagyuko at pagkayem ng mga kamao ay sapat na. Ito ay pareho kahit na kapag nakikipagkita sa emperador. Nagmamadaling kinuyam ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao. Ito ang unang beses niyang makaharap ang emperor, kaya hindi niya maiwasang matuwa. Kasabay nito, napansin din niyang may maze mirror sa gilid. Hindi kaya na aninag din ang eksenang ito. Hindi nagtatapos ang kabanata na ito, pakilipat ang pahina. Sa labas, na-curious siya, anong uri ng opisyal na posisyon ang ibibigay sa kanya ng emperador. Hanggat hindi ang punong eunuch. Sa sandaling ito, nakatayo ang isang eunuch sa tabi ni Zhao Chongguang. Binuksan niya ang isang dilaw na scroll at sumigaw ng may humihiyaw na boses, "Ye Zuan, Jiang Xian, Li Xiaotian, Lu Yu."
Binasa niya ang 7 magkasunod na pangalan. Maliban kay Zhao Pan, nandoon ang lahat. Nang mabasa ang kanyang pangalan, tumayo si Ye Zuan sa gilid. Kasunod nito, sunod-sunod na papuri ang narinig niya para sa kanya. Isang bagay na tulad ng isang makalangit na talento, isang haligi ng bansa. Sa anumang kaso, ito ay isang grupo ng mga magagandang salita na nagpamula sa kanya. Nang basahin ng Beiteng ang opisyal na posisyon, nagulat ang lahat ng opisyal ng sibil at militar. Ipagkakaluwag kay Ye Zuan ang titulong dakilang general ng bansa. Ng emperador, umalangaw-ngaw ang boses sa Xuanyang Palace. Kasabay nito, nahulog din ito sa pandinig ni Ye Zuan. Great General of the Nation sounds awesome. That Jiang Xian's father is the great general of the nation. Magkatulad ang pangalan ko. Dapat magkapareho sila ng ranggo. Naisip ito ni Ye Zuan at nasiyahan siya. Nagmamadali niyang itinago ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa emperador. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga talakayan ng mga opisyal ng sibil at militar, medyo hindi siya nasisiyahan. Akala ng mga opisyal na ito ay isa lamang siyang maswerteng brat. Sa mga tuntunin ng lakas, si Jiang Xian ang dapat na pinakamalakas. Nadama nila na ang opisyal na posisyon na ito ay dapat ibigay kay Jiang Xian. Nang marinig niya ito, halos gusto siyang sampilan ni Ye Zuan sa buong mukha. Grabe talaga ang swerte niya sa second round. Wala man lang siyang nakilalang True Spirit Realm Cultivator. Very helpless din siya na hindi niya nakilala si Jiang Xian sa second round. Kung hindi, tiyak na bugbugin niya si Jiang Xian at pagkatapos ay pagnanakawan siya ng lahat. Gayunpaman, ang mga opisyal na ito ay maaari lamang makipag-usap ng pribado. Hindi sila nang ahas na sabihin ang kanilang mga pagtutol. Kailangang malaman ng isa na ang opisyal na posisyon ni Ye Zuan ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga taong naruroon. Ang dakilang general ng bansa, ang dakilang general ng bansa, ang dakilang commander ng Imperial Guard, ang Grand Chancellor, at iba pa ay lahat ng pinakamataas na opisyal na naruroon. Karamihan sa mga opisyal na ito ay nasa pangalawa o pangatlong ranggo. Kung makikita nila si Ye Zuan sa hinaharap, kailangan nilang saludo siya. Sumunod ay ang pagtatalaga ng anak ng dakilang general, si Jiang Xian. Si Jiang Xian ay iginawad sa posisyon ng Vice Commander ng Imperial Guard, isang pangalawang ranggo na opisyal. Ang iba naman, pawang mga opisyal ng ikatlong ranggo.